Nang minsan pong magbakasyon sa amin sa Maynila, ang biyenan kong babae ay dinala niya ang aming bunsong anak nung pauwi. Nang mga panahon na iyon ay 2 pa lang ang anak namin at pareho silang lalaki. 1 taon mahigit pa lamang ang aming bunsong anak noon. Ang taon po ay 2003. Pumayag kami na dalhin ng nanay ng misis ko ang isa naming anak para hindi rin siya masyadong mahirapan sa pag-aalaga. Makaraan ang halos 2 buwan ay miss na namin ang bunso naming anak. Yun lang kasi yung panahon na nawalay sa amin ito at hindi po talaga kami sanay. At alam din po naming mag-asawa na kung nahihirapan kami sa aming pamumuhay noong mga panahon na yun sa Maynila, ay mas mahirap di hamak ang buhay sa probinsya. Kaya naawa kami sa aming anak. Nag-text kami at sinabi namin sa biyenan kong babae na kung maaari ay ihatid na nila sa Maynila ang bunso naming anak at magpapadala na lang kami ng pangpamasahe. Kaso wala daw maaaring maghatid dahil sa biyenan kong babae lang naman ang pwedeng maasahan na lumuwas ng Maynila at hindi siya maaaring umalis dahil sa walang mag-aasikaso sa kanilang bahay dahil okupado ng iba't ibang gawain ang biyenan kong lalaki at mga tao doon sa kanila. Dahil doon ay nagpasya kami mag-asawa na ako na lang ang uuwi upang sunduin ko ang aming anak. Ang lungkot na kasi talaga, sobrang namimiss na namin ang aming anak. May pagkakataon pa nga na nakikita ko ang aking asawa na naiiyak dahil sa sobrang pangungulila sa bunso naming anak. Kaya nang mapag-usapan na namin ang araw kung kailan ako uuwi, 2 araw pa bago ang aking takdang pag-alis, ay inihanda ko na ang aking mga gamit na dadalhin. At nang sumapit na nga ang araw ng aking pag-alis, maaga pa ay nagpaalam na ako at bumiyahe na. Habang nakasakay ako ng bus papunta ng pier, ay makulimlim na ang paligid at bumubuhos na ang ulan. At nang nasa pier na ako ng Batangas, ay tuluyan ng lumakas ang ulan. Nang magpunta ako sa bilihan ng tiket, ay nalaman kong wala ng biyahe papunta sa probinsya ng nanay ko. Cancelled na daw dahil sa may bagyo. Kaya nag-text ako sa aking tiyahin, bunsong kapatid ito ng nanay ko, na taga Libho, Batangas. Nakiusap ako kung pwede ba akong makituloy muna sa kanila. Pumayag naman siya at kanyang ibinigay sa akin ang direksyon at kung ano ang aking mga sasakyan papunta sa kanila. Pero nang nakasakay na ako sa jeep at naghihintay na lang na mapuno, ay biglang may sumigaw na mama at sinabing may biyahe umanong papunta sa kalapit na lalawigan. Kaya tinanong ko siya upang kumpirmahin at kanya namang isiniguro sa akin. Sinabi ng lalaki na mayroon pang ang biyahe. Pinayagan pa umano ng Coast Guard dahil sa malapit lang naman iyon at kaya pa umanong makabiyahe ng barko. Kaya naisip kong doon na lang ako dumaan dahil nakadaan na rin naman ako minsan doon. Kaya bumaba ako ng jeep at muling pumasok sa pier. Bumili ako ng tiket upang makasakay na ng barko. 3 oras din ang naging biyahe ko sa dagat. Pagdating doon sa kabilang pier, ay sumakay naman ako ng van papunta sa isa pang pier na 3 oras din ang biyahe, kung saan ay sasakay ako uli ng barko papunta na sa probinsya nila nanay. Pagbaba ko ng van
ay mag-aalauna na. At larawan talaga ng kawalang pag-asa. Dahil sa napakadilim sa pier. Patay ang mga ilaw. At halos nakasarado na ang lahat ng mga kainan doon at tindahan. At patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Nakiusap ako sa may-ari ng isa sa mga kainang naroon. Kung pwede akong makiupo dahil sa basa na ako ng ulan. At kung maaari ay makikicharge na rin ako ng aking cellphone. Pinatuloy naman niya ako at pinayagan. Bumili ako ng cup noodles dahil sa nagugutom na rin ako. Nalaman ko mula sa may-ari ng karinderya na suspendido na umano ang mga biyahe at aabutin pa ng 3 araw bago bumalik dahil sa mayroon ng bagyo. Bigo ang plano ko. Ang buong akala ko ay may biyahe at makakasakay ako para makauwi na. Nagkakwentuhan kaming sandali kaya nalaman din niya ang dahilan kung bakit ako naroon. Mabait ito at naramdaman ko ang pag-aalala niya para sa akin. Gayong noon lamang kami nagkakilala. Sinabi pa niya na kung sakaling kailanganin ko raw ng tulong, ay wag akong mag-atubili na lumapit sa kanya. Na para naman sa akin ay katunayan iyon ng pagiging isang mabuting tao. Maya-maya ay nagulat ako nang bigla na lamang isa-isang magliwanag ang mga ilaw ng mga kainang naroon at mga tindahan. Nagdatingan na pala ang mga Roro bus. Di nagtagal ay nag-umpisa na ring tumugtog ang mga video-okay sa lugar. Biglang dami ang mga tao at nagsimula na silang magkantahan at mag-inuman. Kinuha ko na ang aking cellphone at naupo na lang ako doon sa isang sulok at sinubukan kong makatulog. Nang bigla akong maalimpungatan, pagtingin ko sa aking orasan, 5:00 pasado na pala. At marami pa rin mga tao na naroon at tuloy pa rin ang kanilang inuman. Napansin ko na may nakatabi na sa akin. Nagpakilala siya at sinabing siya ay si Romel. Nagkwentuhan kami. Nalaman ko na taga roon lang pala siya sa lugar at maagang pumunta na nagbabaka sakali rin na makabili ng tiket. Ngunit hindi rin nakabili dahil sa wala ngang biyahe. Nalaman kong susunduin rin pala nito ang kanyang mag-ina. Mabilis kaming nagkapalagayang loob ni Romel. Mabait naman kasi ito at malumanay pa nga kung magsalita. Sinabi niya sa akin na naaawa daw siya sa sitwasyon ko. Kung kaya, kanya akong inimbitahan na dumuon na muna raw sa kanila. Tutal, ay siya lang naman umano ang tao sa kanilang bahay. At para makaligo na rin daw ako. Noong una ay medyo nahiya ako kung kaya tinanggihan ko yung kanyang alok. Pero nagpumilit siya at wag ko na raw isipin iyon. Wala daw akong dapat na alalahanin. Noong huli ay napapayag niya rin ako. Dahil sa mahirap talaga kung doon lang ako manatili sa kainan. Hindi pa maayos na makakapagpahinga dahil sa maraming ang taong nagkakaingay. At gustong gusto ko na rin maligo. At naisip ko na 3 araw pa akong may stranded doon bago pa magkaroon ng biyahe at bumalik sa normal. Sumakay kami ng tricycle mula sa pier. Hindi naman masyadong malayo ang sa kanila. At mula sa kalsada ay lumiko ang sinasakyan naming tricycle. Kasya ang sasakyan doon pero sa tingin ko ay hindi pwede ang magkasalubong at hindi iyon sementado.
Isa sa katangian ko ay matandain talaga ako sa mga lugar, lalo na kung bago ko palang pupuntahan ito. At nakakaramdam talaga ako ng saya sa tuwing may mapupuntahan akong bagong lugar. Kaya halos hindi ko pinapalampas lahat ng tanawin na aking madadaanan. Nang sapitin namin ang bahay nila, ay napansin kong para iyong isang compound. Pero halos lahat ng mga bahay na naroon ay hindi yari sa bato at magkakahiwalay. Pagpasok namin sa bakod na kawayan, ay sinalubong kaagad siya ng isang lalaki at tinanong kung bakit siya bumalik. Sinabi niya wala pang biyahe at kanya akong ipinakilala na nalaman kong pinsan pala niya iyon. Pagpasok namin sa kanilang bahay, ay nagpaalam ako kay Romel kung pwede na ba akong makigamit ng kanilang banyo. Gustong gusto ko na kasing maligo. Pumayag naman ito at sinabi pang ituring ko raw na bahay ko na rin ang kanilang bahay. Habang nasa loob ako ng banyo, ay naririnig kong may kausap siya sa labas. Nang matapos ako, ay kanya akong sinabihan na nagyayaya raw na mag-inom yung kanyang mga pinsan at tiyuhin. Sa totoo lang ay hindi ako manginginom. Hindi ko ito nakahiligan. Pero noong college ako ay napakalakas kong uminom. Ngunit nung nakapag-asawa na ay iniwasan ko na ito. Pero bilang pakikisama ay umuo na lang ako. Ngunit medyo nag-alala ako dahil sa hindi malaki ang dala kong pera. Hanggat maaari nga lang ay ayaw kong gumastos kung hindi naman talaga kailangan at importante. Parang napansin ko na biglang sumigla yung mga taong naroon sa kanila. Tila nagkaroon bigla ng okasyon. Masayang masaya yung ilang mga bata na naglalaro, habang yung kanilang mga magulang naman ay abalang-abala sa paghahanda ng mga lulutuin. Nabigla talaga ako. Sinabi sa akin ni Romel na wala daw akong dapat na alalahanin at wag na raw akong magtaka dahil sa ganun daw talaga sila. Kahit maliit na bagay ay kanila umanong ipinagdiriwang at binibigyan ng halaga. Buong pagmamalaki pang sinabi ng kanyang tiyuhin sa akin na magkakatay sila ng kambing at mga manok bilang pagpapakita daw nila sa akin na masaya nila akong tinatanggap sa kanilang munting kaharian. Ganon ang pagkakasabi nito sa akin, na napansin ko rin na yung tiyuhin niya ay malalim kung manalita. Napakiramdam ko ay bumalik ako sa panahon ng mga tribo-tribo pa ang Pilipinas. Malalim at matalinghaga kung magsalita, na yung iba nga nitong mga sinasabi ay kailangan ko pa minsang itanong kay Romel kung ano ang ibig niyang ipakahulugan. Pagkatapos makatay ang mga hayop, ay nagsimula na ring dumating ang mga inumin na kanilang ipinabili, na kanila iyong isinaling lahat sa isang malaking lalagyan. Isa itong banga na may pinakagripo at inilagay sa pinakagilid ng isang mahabang mesa na yari sa kawayan. Sa isang iglap, ang paligid ay naging isang lugar na animoy may dinadaos na isang mahalagang okasyon. Akala mo ay may pista na tanging banderitas na lamang ang kulang. Habang nagluluto ay nagsimula na rin ang inuman. Bago mag alas 11 ay may naluto na silang ulam, kung kaya nagkainan na rin ang karamihan sa kanila. Pero kami na mga umiinom ay nakontento na sa pulutan na tuloy-tuloy na dumarating. Mabilis na lumipas ang oras. Masaya at panay ang pagbabahagi nila ng mga kwento. Talagang napanatag na ang loob ko sa kanila dahil sa mabuti nilang pakikitungo at pagtanggap sa akin. Nang padilim na
ay tuloy pa rin ang inuman. Pero ramdam ko sa sarili ko na may tama na ako. At dahil sa hindi ako kumain ng tanghalian, ay dinaan ko na lamang sa pulutan. Ngunit biglang may napansin ako. Parang kakaiba. Yung nadampot ko. Na natigilan ako at tiningnan ko pa itong mabuti. Na napansin kong nahalata nila ako. Na para bang sa akin nakatuon lahat ng kanilang paningin. Pakiramdam ko ay pinagmamasdan na nila ang aking bawat galaw. Dahil doon ay medyo hindi ako naging komportable. Tila naimasmasan ako. Dahil ang pagkakatingin ko talaga sa kapiraso ng pulutan na nadampot ko ay bahagi iyon ng tenga ng isang tao. Narinig ko nagsalita si Romel at sinabing tenga daw iyon ng kambing, kung kaya may litid. Sumagot ako at sinabi na lang na, kaya pala. Pero sa halip na kainin, ay ibinalik ko iyon sa plato kung saan ko dinampot kasama ng iba pang hiniwa-hiwang karne na naroon. Simula noon ay naging mapagmatsyag na ako. Naging mapagduda. Pero hindi ko iyon ipinahalata sa kanila. Napansin ko rin na yung mga taong naroon ay tila medyo nag-iba ang kanilang mga kilos. Lumipas pa ang halos 2 oras at nagsimula nang mag-umpukan ang lahat ng taong naroon doon sa amin. Lahat ay wala nang ano pa mang pinagkakaabalahang iba. Lahat ay naandoon na nakapalibot sa amin. At yung kanilang mga mukha sa aking pagkakatitig ay ibang-iba na nung una akong dumating. Parang naging mabalasik na ang mga ito na kung makatitig ay pailalim. At ang masasayang kwentuhan kanina ay napalitan na ng katahimikan. Nagpaalam akong sandali kay Romel at sa mga kaharap namin sa inuman. Sinabi kong iihi lang ako. Sinabi ni Romel na kanya raw akong sasamahan. Ngunit tumanggi na ako at sinabing wag na at kaya ko naman. Sinabi ko sa kanya na babalik naman akong kaagad. Tumangulang ito at kanila pa akong sinundan ng tingin nang pumasok ako sa bahay nila Romel. Paglabas ko ng bahay nila ay nakatingin silang lahat sa akin at hindi mga nagsisigalaw. Kinabahan na ako ng todo. Kinilabutan talaga ako. At napansin ko ang ilan sa mga kalalakihang naroon na may hawak ng mahabang kahoy na pamalo. Ang dalawa naman ay may sako at ang iba ay may hawak ng mga itak. Naisip kong katapusan ko na. Nasabi ko pa sa sarili na sana ay mapatagal ko man lang kahit sandali pa. Kaya halos pigain ko ang aking isipan habang nakatayo sa may pintuan ng bahay nila Romel sa kung ano ang pwede kong gawin para mapatagal ko man lang. Hanggang sa may naisip ako. Pero ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Nilakasan ko ang aking loob. Sinabi ko sa kanila na medyo may ideya na ako sa mga mangyayari. Lalo pa nga nang aking mapansin ang ilang mga kababaiyang naroon na ang mga mahabang buhok ay pumupulupot sa mga haligi ng bahay at tuluyan nang nag-iba ang kanilang mga itsura.
na naging mapupula na rin ang kanilang mga mata at nagsisipaglaway na. Nang isa nang tumulo ang laway mula sa bibig, ay hindi man lang iyon naplatid hanggang sa tumama sa lupa. Sa unang pagkakataon, ay napatunayan ko na totoo pa lang talaga ang mga aswang. Ngunit walang-wala sa hinuwa ko na aking mararanasan niyon. Nakiusap ako sa kanila na kung pwede ay kausapin ko na muna ang aking asawa at isang anak kahit sa huling sandali man lamang. Sinabi ko pa sa kanila na huwag silang mag-alala dahil sa wala akong babanggiting lugar kung nasaan ako, sapagkat tanggap ko na ang kapalaran ko. Di ko na sinabi na hindi rin ako magbabanggit ng anumang pangalan dahil sa sigurado naman ako na hindi nila mga tunay na pangalan ang ibinigay nila sa akin nang sila ay magpakilala. Kinuha ko ang cellphone sa aking bulsa at tinawagan ko ang aking asawa. Nag-usap kami at naririnig ko ang boses ng aming panganay na anak. Marami akong itinanong na kung ano-ano sa kanya. Nang makaramdam sila ng inip, ay kanila akong sinenyasan na akin na raw tapusin ang pakikipag-usap. Sinabi ko sa aking asawa na siya na ang bahala sa aming mga anak. Nagtaka ang misis ko. Bigla itong nag-alala sa kanyang narinig at panay ang tanong nito sa akin ng bakit. Sinabi ko hindi ko maaring sabihin. Bilang panghuli ay sinabi ko sa kanya na mahal ko sila ng aming mga anak. At kung sakaling magkahiwalay man kami ngayon at hindi nakapagsama ng matagal, ay magkikita din naman kami uli balang araw. Narinig kong umiyak at humibig ang asawa ko. Pinatay ko na ang cellphone. Halos mabingi ako sa pagkalabog ng aking dibdib. Sobrang kaba ang aking naramdaman. Ganun pala ang pakiramdam pag alam mong mamamatay ka na. Na minsan ang dali sabihin at parang ganun-ganun lang. Pero kapag naandun ka na pala sa mismong sitwasyon na iyon, ay iba pa lang talaga. Ang hirap ipaliwanag. Nakita kong nagsikilos na sila. Nginitian ko si Romel. Sinabi ko pa sa kanya na wala akong galit na nararamdaman. Nang mga ilang hakbang na lang sila sa akin, ay tumingala na ako sa langit. Biglang may nagliwanag sa labas ng bakod. Nabuhayan ako ng loob. Napatras sila at mabilis na itinago ang kanilang mga hawak-hawak. Narinig ko ang aking pangalan at nakita kong pumasok na sa bakod na kawayan at papalapit na sa akin si Mang Rod, yung may-ari ng karinderya na una kong tinuluyan sa pier. At may mga kasama itong pulis. Mabilis na nagsipulasan sila Romel na nagsipasukan sa mga bahay. Sinamahan ako ni Mang Rod sa loob ng bahay at kinuha na namin ang gamit ko. Bago ako tuluyang lumabas ng kanilang bakuran, ay minsan ko pang pinagmasdan ang kanilang lugar. Halos hindi ako makapaniwala. Nang bumabiyahe na kami, ay hindi matapos-tapos ang pagpapasalamat ko kay Mang Rod. Buti na lang at tama-tama lang ang kanilang pagdating. Sinabi kong utang ko sa kanya ang aking buhay. Salamat at umaksyon siya kaagad. Kung hindi ay baka wala na ako. At tuluyan ko nang naulila ang aking pamilya. Ayon kay Mang Rod, ilan na rin umano ang napapabalitang nawawala. At karamihan sa mga ito ay mga pasahero
at mayroon din namang taga roon sa kanila. Base umano sa nabubuong tsorya, kasapi ng kulto yung mga taong napuntahan ko. At may sinusunod umanong tuntunin ang mga ito sa kanilang samahan. Kailangan nilang pumatay bilang alay. Bawat isa sa kanila ay may takda kung ilan ang dapat nilang patayin at ialay, kapalit ng kapangyarihan o anting-anting. Hindi naman daw magawang mahuli ang mga ito ng mga otoridad dahil sa walang sapat na ebidensya na kahit anong bakas umano ng mga taong nawala na maaaring magturo kung nasaan ang mga ito at kung sino ang dumukot sa kanila ay wala umanong makapagsabi. Sinabi sa akin ni Mang Rod na dumuon na lang muna ako sa kanila. Nagulat nga daw siya kung bakit bigla akong nawala. Wala kasi siya nung umalis ako. Nagbiro pa ito na buti na lang daw at tama ang naibigay niyang numero ng cellphone sa akin. Madalas daw kasi ay naipagbabaliktad niya ang 2 numero sa ulian nito. Laking pasalamat ko talaga at nagawa ko siyang matawagan na magdahilan ako na iihi at dinitali ko sa kanya ang mga dinaanan namin upang matukoy niya ang eksaktong kinaroroonan ko. At buti na lang ay umabot sila Mang Rod. Doon na po muna ako na malagi sa karinderya ni Mang Rod. Kapag umaga, ay nililibang ko na lang ang aking sarili. Nanonood ako ng mga naglalaro ng bilyar. Mayroon kasing bilyar sa tapat ng kainan at videokehan ni Mang Rod. Minsan naman ay pumupunta ako doon sa tabing dagat. Naikwento ko na rin sa aking asawa kung ano ang nangyari. Halos hindi siya makapaniwala na mararanasan ko ang mga bagay na iyon. At sa sobra nga niyang pag-aalala, ay kanya pa akong pinayuhan na bumalik na lang muna. Pero sinabi ko, maayos naman na ang lahat. At malapit ko nang makuha ang aming anak. Maging ako man sa aking sarili, ay hindi ko talaga lubos maisip na mangyayari iyon. May mga naranasan na rin naman ako dati tungkol sa aswang. Pero hindi naman kasing lala ng aking bagong naranasan. Nang mga aswang ay aking pang nakasalo sa pagkain at inuman na naglagay sa akin sa bingit ng kamatayan. Namunti ko na talagang ikapahamak. Doon kasi sa probinsya nila nanay ay uso din ang mga aswang. Pero narinig ko lang iyon nang minsang nasa bahay kami ng tiyuhin ko. At hindi ko talaga nakaharap. Sabi pa nga ng tiyuhin ko, ay dumaan lang marahil iyon. Nang humupa na ang sungit ng panahon at medyo maliwalas na, ay unti-unti nang nabawasan ang mga taong nakatambay sa pier. Nang sumakay na sila sa barko, sapagkat bumalik na ang biyahe. At ilang sandali lang ay umalis na sila. Makaraan ang mahigit 1 oras, ay dumating na rin yung bangka na sasakyan ko papunta kanila nanay. First time kong sasakay ng bangka. Dati kasi nung dumaan ako dito, ay barko rin ang aming sinakyan. Malaki naman ang bangka at gusto ko rin maranasan iyon. Pero ang problema, nung naglalayag na, biglang sumama ang aking pakiramdam. Nilagnat ako. Ang masaklap pa ay nasira ang aking tiyan. Habang bumabiyahe at nasa laot kami, ay bigla na namang umulan. Kaya, nang pumunta ako sa palikuran ng bangka para magbawas,
ay nabasa ako ng ulan. Dahil nasa labas ang kanilang palikuran at hindi sakop sa inuupuan ng mga pasahero na nabububungan. At nakita ko kung gaano kalaki ang alon. Medyo nakaramdam ako ng takot. Hindi ko talaga alam kung bakit nangyayari ang mga iyon. Kaya pala pumapasok ang tubig sa loob ng bangka, sapagkat ang lalaki pala talaga ng mga alon sa pagitan ng pier na aking pinanggalingan at sa probinsya nila nanay, na kapag lumulubog at sumisisid ang katig ng bangka, ay parang mababali na iyon bago pa makaahon. Pagbalik ko sa aking pwesto ay napansin siguro ng babaeng katabi ko na hindi maganda ang aking pakiramdam. Tinanong niya ako, at nang malaman niya na ako ay nilalaglag at sira ang aking tiyan, ay kanya akong binigyan ng gamot. Nagpasalamat ako sa kanya. Ininom ko ang gamot at pinilit ko na lang na makatulog. Nanalangin ako at ipinasa Diyos ko na ang lahat. Mag-aalas-tres na nang dumating sa pier ang bangka doon sa probinsya nila nanay. Nagtanong-tanong ako kung saan ko pwedeng makasakay ng jeep papunta doon sa bayan ng mga biyanang ko. Hindi na ako daraan sa makamag-anakan namin dahil sa hapon na. Nang dumating ako sa bayan at bumaba na ng jeep, ay mag-aalas 5 na ng hapon. Nang magbabayad na ako sa konduktor ng jeep, ay doon ko palang nalaman na wala na ang pitaka ko. Bigla akong kinabahan. Buti na lang at may nakahiwalay akong pera sa bulsa ng pantalong ko. Kung kaya, nagawa ko pang makapagbayad sa jeep. Pumunta ako sa isang tindahan. Bumili ako ng pangpasalubong. Ang tanging nabili ko na lang sa natitira kong pera ay 2 balot ng chichirya na lumpia. Kung di ako nagkakamali, ay parang cheese roll pa nga ang dati nitong pangalan. Halos mangiyak-ngiyak ako kasi wala man lang akong maipapasalubong sa anak ko at sa aking mga biyanan, pati na rin sa mga kapatid ng asawa ko na nandoon sa bahay. Nagmadali na ako kasi mula sa bayan ay mga ilang kilometro pa ang lalakarin ko paakyat sa bundok, pauwi doon sa bahay ng mga biyanan ko. Ayokong maabutan ng dilim sa daan, lalo na nga at kakaranas ko pa lamang ng hindi maganda sa mga aswang. Pero sa totoo lang, kahit papaano, ay para nakapagbigay din sa akin iyon ng dagdag na lakas ng loob. Pero kung ako ang masusunod, ayaw ko na talagang maranasan pa iyon. Kung kaya, talagang binilisan ko na ang aking paglakad. Hapon na ay tagaktak pa rin ang pawis ko. Mahirap talaga pag hindi ka sanay sa mahabang lakaran. Pero may saya sa puso ko sapagkat excited na akong makita at makapiling ang bunso naming anak. Pero hindi ko talaga alam kung bakit tila napakahirap para sa akin na sunduin ang aming anak. Nang mga nangangalahati na ako, ay may nakasalubong akong isang lalaki. Nakayapak lang ito at may mahabang mga kahoy na pasan-pasan. Binati ko siya kaagad at magandang hapon ako. Pero siguro noong mga oras na iyon ay paalas 6 na. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Palubog na ang araw. Tumingin lang ito sa akin na parang inaalam kung sino ako. Nang lumampas na ako sa kanya, ay narinig ko nagsabi ito na mag-ingat daw ako
Pero gamit ang salita doon. Hindi ko naman binigyan masyado ng pansin iyon dahil sa naisip ko natural lang naman ang pagsasabi ng ingat. Nang masabit ko na ang nagsangang daan, ay may naramdaman ako. Agad na nanayo ang balahibo ko sa batok. Inilabas ko ang aking cellphone at binuksan ko ang flashlight nito. Nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Inabutan na ako ng dilim sa daan. Nagpatuloy ako sa paglakad. Pilit kong nilakasan ang aking loob. Di ko maiwasan na hindi mapalingon sa aking likuran dahil parang mayroon talagang sumusunod sa akin. Nang bigla akong napigilan nang matamaan ang liwanag ng aking flashlight ang isang aso na mula sa gilid ng daan ay humarang ito sa aking daraanan at nakaangil na ito. Bukod sa kanyang pag-angil ay kapansin-pansin din ang kanyang mga mata na parang hindi mata na para sa aso. Parang tulad ito sa tao na nangungusap at malaki ito kaysa mga karaniwang aso na madalas kong nakikita doon. Kinabahan na ako ng gusto pagkat alam ko sa aking sarili na hindi ito karaniwan. Na napatanong pa ako kung bakit nangyayari ang mga iyon sa akin. Nakita ko nagtatayuan na ang mga balahibo nito sa katawan na para bang anumang oras ay manunugod na ito. At hindi nga ako nagkamali dahil sa bahagyang pag-atras nito ay bigla na itong tumakbo papunta sa aking direksyon. Mula sa likod ay mabilis kong hinawakan ang aking bag. At iyon ang ipanghahampas ko dito. Nang bigla iyong lumundag, kung kaya kasabay noon, ay inahampas ko na ang aking hawak na bag. Ngunit, mabilis ang mga naging pangyayari. Bigla na lang tumilapon sa gilid ng daan ang aso. At rinig na rinig ko ang lakas ng pagkalabog noon nang tumama sa lupa. At mabilis iyon na nanakbo. Sinubukan pa ang habulin ng lalaking nakasalubong ko upang pasundan pa sana iyon, ngunit mabilis na itong naglaho. Nagtaka ako kung paanong mabilis na nakarating ito doon. Gayong magkasaluhat kami ng tinahak na daan nang kami ay magkasalubong kanina. At ang totoo ay siya ang aking pinaghihinalaan na aswang na sumusunod sa akin, na nag-anyong aso at tinarangan ako. Pero nagkamali pala ako. Ito pa pala ang siyang magliligtas sa akin. Sinabi niya sa akin na hindi daw niya matiis at hindi kaya ng kanyang konsensya. Napabayaan na lang ako. Nang aking ipagkilit balik at umano ang kanyang pagpapaalaala. Naisip na lang daw niya na marahil ay wala talaga akong alam sa kung ano ang naghihintay na kapamakan sa daan. Tinanong niya ako kung saan ba ang aking punta. Sinabi kong susunduin ko ang aming anak at binanggit ko ang pangalan ng aking biyanan. Tumango ito at sinabing kanya umano nakikilala ito. Pinasa na muli niya ang mga kahoy sa kanyang balikat at sinabing wala na raw akong dapat na alalahanin pa dahil sa ligtas na umano ang daan at payapa na raw akong makapaglalakad. Nagpasalamat ako sa kanya at muli lang itong tumango. Mga may kalahating oras pa na lakaran at napansin kong mamamatay na rin ang aking cellphone. Hanggang sa nasabit ko na rin ang maliit na daan
papunta sa bahay ng mga biyanang ko. Kumaliwa na ako at sa ibaba lamang ng daan na iyon, paglagpas ng maliit na batis, ay naroon na kanilang bahay. At sa wakas ay natanaw ko na rin ang bahay nila. Ang saya ng aking pakiramdam. Tumawag ako at mabilis naman silang lumabas ng bahay. Masaya sila nang ako ay makita. At ganon din naman ako sa kanila. Pagpasok ko ng bahay ay naabutan ko natutulog sa kumot na ginawang duyan ng aming anak. Nangiti pa ako nang makita ko itong walang suot na pang-ibaba dahil sa kakaihi lang daw nito. Humingi ako ng paumanin sa kanila dahil sa wala man lang akong pasalubong sapagkat nahulog ang aking pitaka. Hinala ko ay doon ko iyon sa bangka na wala nang magpunta ako sa palikuran nito. Wala daw akong dapat na alalahanin. Nauunawaan daw nila. At naawa pa nga sila sa akin. Sinabi ko na pupunta ako kinabukasan sa kapatid ng nanay ko para manghiram na muna ng pamasahe. Natatawa na naaawa ako sa aking sarili. Hindi ko talaga makakalimutan iyon na ang tanging dala ko pag-uwi bukod sa mga damit ko ay 2 balot lang na chichirya. Pinakain nila ako pero wala akong gana. Medyo masama pa rin ang aking pakiramdam. Bagaman hindi na ako gaano nakakaramdam ng pagbabawas. Kaya hinagkan ko na lang muna ang aming anak at nagpaalam ako sa kanila na ako ay magpapahinga na muna. Nang mga madaling araw ay bigla akong nagising. Nagtuloy-tuloy na pala ang aking pagkakatulog. Patay na ang lahat ng ilaw sa bahay. Ni isang lampara ay wala nang nakasindi. Napakasama ng aking napanaginipan. Mga aswang ang naaalala kong nakita ko sa aking panaginip. Napakapit akong bigla sa aking ulo na para iyong mabibiyak sa sobrang sakit. At ilang sandali lang ay di ko na mapigilang magsuka. Kaya kahit parang di ko kayang bumangon ay pinilit kong tumayo at lumapit ako sa may bintana upang hindi na ako magkalat pa sa sahig. Pagbukas ng bintana ay biglang nagliparan ang napakaraming itim na ibon na hindi ko alam kung saan nanggaling. Sunod-sunod na lumabas ang aking mga kinain. Nagising ang nakababatang kapatid ng asawa ko at kanyang ginising na rin ang biyanang kong babae. Hinang-hinana ang aking katawan. Ang huling natatandaan ko ay kanila akong inihiga sa panig. Kwento nila sa akin ay marami di umano akong mga ginawa na hindi ko nalalaman, tulad ng pagwawala at mga pagmumura. Marami daw akong binanggit na kahit sila ay hindi nila maintindihan. At ibang-iba na raw ang aking itsura, kung kaya humingi na sila ng tulong sa kilalang manggagamot na malapit doon. Sa tulong ng manggagamot ay kanilang napag-alaman na ako ay inaswang at muntik nang mamatay. Hinawaan din umano ako ng mga ito na naging palaisipan sa akin kung bakit kailangan pa nila akong hawaan, gayong balak din naman nila akong patayin. Gusto akong gawing alay ni Romel para maidagdag sa bilang na itinakda sa kanya. Pero sabi sa akin noon ng biyanang kong lalaki, may mga nagsasagwa umano ng ganong paraan na kahit iaalay ka at papatayin, ay kanila ka pa ring hinahawaan bilang bahagi ng kanilang ritual.
At mayroon din umanong mga aswang na nagkakasakit, na minsan pangaraw ay halos mapaliw sa sakit ng ulo kapag hindi nila nagawang makapanghawa. Kaya iyon ang maaari umanong mga dahilan. Nang magkamalay ako ay nakita ko sila na nasa aking tabi at karga ng biyanang kong babae ang bunso naming anak. At nakangiti ito sa akin. Wala na pong masasaya pa sa tagpong iyon, Sir Bibi. Tuwing sa may problema nga po ako, yung tagpong iyon ang inaalala ko. At bigla na pong gagaan ang aking pakiramdam. Bali ang bayaw ko na rin ang pumunta sa tiyuhin ko para humiram ng pera na aming ipapamasahe. Nang makarecover na po ako, ay kanila po kaming inihatid sa pier ng anak ko. Nakauwi po kami ng payapa at ligtas sa aming bahay sa Maynila. At sa wakas ay nabuo na po uli ang aming pamilya. At kitang-kita ko kung gaano kasaya ang akin pong asawa. Ayon kay Melanie, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na hindi pinaniniwalaan o tinatangkilik ang mga pamahiin at mga bagay na may kinalaman ukol sa kababalaghan. Para sa kanila, hindi totoo ang mga ito at pawang bunga lamang ng mga malilikot na isipan at mga taong may malawak na imahinasyon. Base pa sa kanyang pagsasalaysay, ito ay marahil na rin sa katotohanang ipinanganak sila at lumaki sa syudad. Ang kanilang mga magulang, maging silang lahat na magkakapatid, ay ipinanganak at lumaki dito sa Manila. Pero may mga pangyayaring nagbukas umano ng kanyang kamalayan tungkol sa mundo ng kababalagan. Isa na rito yung tungkol sa naranasan ng kanyang kaibigan na si Wilma. Pauwi na umano sila noon pagkatapos ng kanilang trabaho. Habang naghihintay sila ng masasakyan sa Makati, ay bigla na lamang pumasok sa isip ni Melanie na pigilan yung kanyang kaibigan na nooy pasakay na ng FX. Sinabihan niya ang kaibigan na huwag doon sumakay at sa susunod na lamang. Na ipinagtaka naman ng kanyang kaibigan kung bakit. Nawirduhan ito sa kanya. Pero magkaganon pa man, ay itinuloy pa rin ito ang kanyang pagsakay sa naunang pumaradang pampaseherong sasakyan. At sinabi nito kay Melanie na nagmamadali siya. Kung kaya, wala nang nagawa pa si Melanie. At hindi na niya napigilan pa ang kaibigan. Sinabihan na lang niya ito na huwag sa gilid pumwesto at doon siya maupo sa kalagitnaan. Kinabukasan, nang magkita silang muli sa trabaho, ay may pananabik na ikinuwento ni Wilma sa kanya ang naranasan nitong aksidente. Sabi niya, nabangga ang kanilang sasakyan at doon mismo sa sinabi ni Melanie, sumalpok yung sasakyan na nakabangga sa kanila. Kung kaya malubhang nasaktan yung pasaherong nakaupo doon. Minsan naman, nang makita at makasabay ni Melanie sa daan ang isa nilang kapitbahay, ay kinausap niya ito at tinanong kung saan ang punta. Nang sabihin nitong tataya ng loto, ay bigla-bigla na lamang may mga numerong pumasok sa isipan ni Melanie na agad naman niyang sinabi sa kanyang kapitbahay at hinimok niya ito na iyon yung kombinasyon na kanyang tayaan. Tumango naman ito kung kaya inakala ni Melanie
na tinayaan nga nung kanyang kapitbahay yung mga numero kanyang sinabi dito. Pero kinabukasan ay pumunta ito sa kanya at halos mangiyak-ngiyak na nagkwento na lumabas daw lahat ng numerong kanyang sinabi at tinamaan ang jackpot. Kaya natuwa naman si Melanie. Pero maging siya ay nanlumo nang sabihin ng kanyang kapitbahay na hindi nito tinayaan yung mga numerong kanyang sinabi. Dahil hindi raw siya naniwala kay Melanie at mayroon daw siyang inaalagaan ng mga numero. Nakiusap ito sa kanya na kung maaari ay kanya pa itong bigyan ng kombinasyon. Pero humingi na lamang ng paumanin si Melanie at inaming hindi naman niya talaga gawain ang manghula. Kusa lamang at bigla-bigla na lang itong pumapasok sa kanyang isipan. May mga pagkakataon din noong bata pa siya na ultimo mga nawawalang bagay ay natatagpuan dahil sa kanyang abilidad. Nang ipagtapat niya ang lahat ng ito sa kanyang ina, ay pinayuhan siya nito na huwag pansinin. Pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na huwag yun pagtuunan ng pansin at hanggat maaari ay huwag nang tangkilikin. Pero noon pa man ay may mga gumugulo na sa kanyang isipan. Madalas niyang maitanong sa sarili kung bakit nangyayari iyon sa kanya at kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kung bakit pumapasok ang mga bagay na iyon sa kanya. Mayroon ba siyang misyon na dapat tuparin? Nung huli ay hindi na rin nakatiis pa ang kanyang mga magulang at ikinuwento na sa kanya na ang angkan pala nila ay may nalalaman tungkol sa mundo ng kababalagan. Nung una ay hindi pa nga masabi sa akin ni Melanie ng tuwiran na may lahi pala silang mangkukulam. At nalaman niya ang tungkol sa bagay na ito nang magtapat na sa kanya ang mga magulang. Bali ito ay sa partidos ng kanyang ina na kung saan ang kanilang angkan simula pa noong una ay nagsasanay na at nagsasagawa ng mga ritual at pangkukulam. Base pa sa kanilang pagsasalaysay, nalaman umano ito mismo ng kanyang ina nang minsang matuklasan ng hindi sinasadya ang isang manika sa kwarto ng kanyang lola noon. Isa itong manika na walang damit, ngunit may suot na dahon ng saging na hiniwa-hiwa at siyang ginawang pinakapalda nito. At dahil sa nakakatuwang itsura noon, kung kaya nainganyo siyang hawakan iyon at paglaruan. At sa kanyang paglalaro ay naisipan niyang tanggalin yung nasabing palda nito na yari sa dahon ng saging. Nagandahan kasi ang nanay ni Melanie doon. Ngunit laking gulat nito nang makita ang nasabing dahon na palda na biglang naging abo sa kanyang kamay. At lalo pa siyang nagulat nang marinig niyang magsalita ang kanyang lola na naroon na pala sa kanyang likuran, na hindi niya talaga iyon namalayan at naramdaman, na para bang bigla na lamang sumulpot doon. Tinanong siya nito kung bakit niya iyon pinakialaman. Sinabi ng nanay ni Melanie na nagandahan lamang siya at dahil sa tuwa kung kaya niya iyon hinawakan at pinaglaruan. Pinagalitan siya ng kanyang lola at pinagsabihang wag na niyang uulitin na pakialaman niyon. Magalang naman na tumugon ang nanay ni Melanie noon.
Pero hindi nawala sa kanyang isipan yung nangyari na siyang dahilan kung bakit marami siyang mga naging katanungan na nais niyang mabigyan ng kasagutan. Isang araw nang maiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay, ay hindi siya mapakali. Naisip niya kasing magandang pagkakataon iyon para alamin ang buong katotohanan sa kung ano pa talaga ang ginagawa ng kanyang lola. Kaya sinamantala niya yung pagkakataon na mag-isa lang siyang naroon. Pumasok siya sa kwarto nito at naghalungkat. Mayroon siyang hinahanap pero hindi niya alam sa kanyang sarili kung ano iyon. Basta may nagtutulak sa kanya na gawin ang mga bagay na iyon. Marahil, isa na rito ay yung kagustuhan niyang malaman kung ano talaga ang totoo. Hanggang sa tumambad sa kanya yung isang baul. Nang kanyang mabuksan iyon, ay nakita niya ang samot-saring mga bagay na naroon. Pero ang isa sa nakatawag talaga ng kanyang atensyon ay yung isang lumang aklat. Napakaganda kasi ng pabalat noon. Pero nang kanya iyong buklatin, ay naguluhan siya at nagtaka. Pagkat wala siyang nakitang kahit isa mang letra na nakasulat doon. Blanko ang lahat ng mga pahina nito. Kaya sa halip na maliwanagan siya, ay tila mas lalo pa siyang naguluhan at nadagdagan pa ang kanyang mga katanungan at isipin. Nang bigla na lang napansin niya ang mga paa at binti sa kanyang harapan. Nang iangat niya ang kanyang ulo, ay laking gulat niya nang makita niya ang kanyang lola na naroon na hindi yata ito tumaan doon sa may pinto na nasa kanyang likuran. Bigla na lamang itong lumitaw. Tinanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa at bakit nito sinuway yung kanyang bilin. Nung sandaling iyon, ay naglakas loob na ang nanay ni Melanie na sabihin sa kanyang lola ang totoo, na nais niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi na raw niya nakitang nagalit ito. Ang una daw nitong sinabi ay hindi niya raw talaga magagawa pang mapigilan ito dahil nasa dugo nila. At nagtapat na ang matanda sa kanya at sinabing sila ay angkan ng mga babaylan at manggagaway. Sinabi pa nito na yung aklat na kanyang hinawakan ay ang isa sa pinakamahalagang bagay na nasa kanyang pag-iingat. Ito ay itinuturing umano na yaman ng kanilang lahi. Pagpapatuloy pa ng matanda, mahiwaga ang nasabing aklat na lahat ng gusto mong malaman ay maaari mong itanong at ipapakita nito ang kasagutan. Pero isang bagay lang umano ang kapawal-pawalan. Iyon ay ang itanong ang tungkol sa kamatayan ng isang tao. Labag umano iyon sa batas ng aklat na itanong kung kailan mamamatay ang isang tao. Panghuli ay sinabi ng kanyang lola na darating din ang akmang panahon para malaman niya ang lahat ng tungkol sa kanilang lihim at kakayahan. May ilang pagkakataon din na naipamalas ng lola ng nanay ni Melanie ang mga kakayahan nito. At isa na rito yung kanyang husay sa panghuhula. Isang araw nang nasa may balkonahe sila ng kanilang bahay
malayo pa, ay may namataan na silang isang lalaking paparating. Bigla raw nagsalita yung kanyang lola at sinabing magtatanong na naman umano yung lalaki sa kanya. At binanggit pa nito yung eksaktong itatanong ng lalaki, na nang makapasok na nga ito sa kanilang bahay at makaharap ang kanyang lola, ay rinig na rinig niya yung itinanong ng lalaki, na iyon mismo yung sinabi ng kanyang lola na itatanong noon. Minsan ay naengganyo muli ang nanay ni Melanie na pumasok sa kwarto ng kanyang lola. Muli niyang binuksan yung baul at dinampot yung mahiwagang aklat. Kanya iyong binuklat. At dahil sa kanyang matinding kuryosidad kung ano yung kabawal-bawalan, ay yun pa mismo ang kanyang itinanong sa aklat. Nais na kasing malaman kung ano ba ang mangyayari kung sakaling lapagin niya yung batas ng aklat. At gusto niyang masaksiyan mismo kung totoo bang may kapangyarihan at mahiwaga yung aklat na iyon. At ang kanyang itinanong sa aklat ay kung kailan mamamatay ang kanyang lola. Naisip niya kasing kung sakali mang totoo yung sinabi ng kanyang lola tungkol sa kakayahan ng aklat na iyon, ay kanyang mapaghahandaan kung sakaling iwan na siya ng kanyang lola. At namangha siya nang makita niyang dahan-dahang lumitaw yung mga letra at numero doon sa isang pahina ng aklat kung saan niya iyon binuklat. Kitang-kita niya ng malinaw yung eksaktong panahon kung kailan papanaw ang lola niya. Naroon ang mismong petsa, pati na ang oras ng pagkamatay nito. Pero hindi nakalagay yung sanhi ng pagpanaw. Nabuti na lamang din at hindi na niya iyon itinanong pa. Dahil nalaman niya nung huli na iyon pala talaga ang totoong ipinagbabawal ng aklat. Ang itanong kung ano o paano mamamatay ang isang tao, na mahigpit at kabawal-bawalan iyon dahil may mangyayaring masama sa nagtanong at malagim ang sasapitin nito. Nalaman niya ang tungkol doon sa lola rin niya mismo. Dahil sa sobrang takot na kanyang naramdaman, ay ipinagtapat niya dito ang lahat na kanyang tinanong at pinangasan na gamitin yung aklat. Naluha na lamang ang kanyang lola nang malaman iyon. Tinanong niya sa kanyang lola kung ano na ang mangyayari ngayong nilabag niya yung batas ng aklat. Sumagot ang kanyang lola at sinabing wala naman, na ang bawal talaga ay yung itanong kung paano mamamatay ang isang tao, na ang totoo ay siya lang naman daw ang nagsabi at nagbawal noon na itanong kung kailan mamamatay ang isang tao, dahil sa makakaapekto kasi iyon sa kanilang pamumuhay. Na ibinigay pa nga siyang halimbawa nito, na nang kanyang makita at mabasa ang tungkol doon, hindi ba't nakaramdam daw siya ng lungkot at takot, lalo na nang malamang hindi na pala magtatagal at iiwan na siya ng kanyang lola, na buwan na lamang pala ang nalalabi nilang panahon para magsama. Nalungkot din ng gusto ang kanyang lola dahil sa mahal na mahal niya ang kanyang apo, na hanggat maaari sana ay ayaw pa niya itong iwan. At makaraan nga ang ilang buwan ay namatay ang kanyang lola. Eksaktong-eksakto sa kung ano ang lumitaw na petsa doon sa aklat. Ang taon, buwan at araw, maging ang mismong oras ng pagpanaw nito.
Kaya sabi ng nanay ni Melanie ay sinikap niyang layuan at wag nang matutunan ang tungkol doon. Kaya iyon rin daw ang hiling nito para sa kanya. Huwag pansinin at iwasan yung mga nararamdaman niya tungkol doon. Maging yung mga bigla ang pumapasok sa kanyang isipan ay huwag na niya umanong ang kilikin pa.